Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinakasa na ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa para sa gagawing impeachment trial ng Senado. Pero ang sabi ng bise, wala siyang balak humarap sa impeachment court. Hindi rin daw niya iniisip ang pagbibitiw sa tungkulin sa ngayon. Ang iba pang mga pahayag ni Duterte sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Sa kanyang unang pagharap sa media matapos i-impeach ng Kamara, sabi ni Vice President Sara Duterte, abala na ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. Ang bise, hindi pa raw nababasa ang mismong complaint, pero sabi niya ang posibilidad ng kanyang impeachment noong 2023 pa raw nila pinaghahandaan. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Matatanda ang 215 congressmen ang pumirma sa impeachment complaint. 70% ng kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara, kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. The president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya suportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Kung hinahanda pa ng kanyang mga abogado ang kanyang depensa, malinaw ang sagot ng bise ng tanungin ukol sa Article 1 ng Article of Impeachment, kaugnay sa kanyang umunibanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDTV. Not say that. Hindi mo na tinukoy ng bise kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin ang maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Sa ngayon, wala pang petsang itinakda para sa pagsisimula ng impeachment trial matapos matransmit ang reklamo sa Senado. Pero ang tanong sa bise kanina, handa ba siyang humarap sa impeachment court? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo.
Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate. So we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ang pinakamataas na parusang pwedeng ipataw ng impeachment court, pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. You said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? We are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. May mensahe naman siya sa kanyang mga taga-suporta. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. At sa gitna ng gulo sa politika kasunod ng kanyang impeachment, sabi ng bise. God save the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.